Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion. Itong post ni Teo Moreno. Sabi niya, ha 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 ha. Tumawa lang siya. Isinare niya ang Facebook reel ng Barangay Outpost. Ito ang caption, no? Cagayan de Oro City Council ipadayon ang pagdeklara o persona non grata batok kang Jessica Soho tungod sa isyu ng Mega Health Center. What? Jessica Soho. Saludo ako kay Madam Jessica Soho. Ito ang mga expose niya ngayon sa flood control anomaly. Galing. Yung sabi niya, ang Pilipino ay hindi nalulunod sa baha, kundi nalulunod sa kasakiman ng mga nasa gobyerno. Agree ako doon. O ngayon, merong in-expose ni Madam Jessica Soho na Mega Health Center. Parang palpak bang pagkagawa. Nang dahil sa expose nito, ayan, plano. The way I understand, plano pa lang. Pakinggan natin itong isang konsehal na ito. I don't know sino itong konsehal ng Cagayan de Oro. Cagayan de Oro to pass a resolution declaring Jessica Soho as persona non grata for exposing the alleged anomaly in the construction of the Mega Center in Makanan. The City Council Isa pa. Cagayan de Oro to pass a resolution declaring Jessica Soho as persona non grata for exposing the alleged anomaly in the construction of the Mega Center in Makanan. Okay, so sinerch namin, ano bang status nitong Mega Health Center ito ha? So, ang na-search namin is, nasa 64 million ang pondo nito. Mega Health Center. Parang locally funded. Although, ang national government, meron ding issue yan na nakabasa kong mga post na nagkaroon din ng mga ghost Mega Health Center projects sa buong Kapuluan. And I don't know kung kasama ba itong Mega Health Center sa Barangay Makanhan, Cagayan de Oro. Hindi ko maipagdugtong. Basta may issue ng ghost health center sa national level funded by the national government. Itong issue dito sa Cagayan de Oro, baka, I don't know, locally funded lang ba ito or tie up sa national issue na ghost Mega Health Center projects. Okay. So, nagpapasalamat ako sa mga matitinong journalist. Kagaya niyan si Madam Jessica Soho. Kaya tinawag silang fourth estate. Sa democracy, 3 lang ang state o 3 branches of government. Executive, legislative, and judiciary. Yan, 3. Kailang ang media nandyan. Check and balance ang media. Para kung may gagawing kalukuhan itong 3 ito, ibubulgar ng media, malalaman ng taong bayan, ang taong bayan, the ultimate source of power in a democratic government, kikilos ngayon yan. Kaya hindi nyo pwedeng iganyan ang mga journalist ka. Okay lang kung yung mga ordinaryong journalist na pipitsugin na parang AC/DC. Ngayon, attack collect, defend collect. Ito si award-winning itong si Madam Jessica Soho. Sige. Ito, plano pa naman lang. Tingnan natin kung itutuloy ba nila.
Sa Davao City noong last month ba yun o 2 months ago, kasagsagan ng issue ni Vice Ganda nung binastos niya ang Pangulong Duterte. Yung Davao City Council hindi naman dineclare na persona non grata, kaya lang parang kinundi na lang. A lower form of rebuke ang pagkakaalam ko yung action ng Davao City Council. Matindi kasi kung i-declare ka na persona non grata. Example, si General Torre, nung provincial commander siya sa Samar, dineclare siya doon na persona non grata at mahirap yun, forever na yun. Hindi ka welcome, hindi ka katanggap-tanggap sa probinsya na yon. Ito naman si Sub-Saharan Desert journalist si Richard Hidarian. Dineclare siya na persona non grata sa, yung matandaanan ko lang sa May Basilan, Isabela City ata. Saan pa? Mayroon pang isang siyudad, Lantapan, Bukidnon. I think El Salvador City sa Misamis Oriental. Hindi ko na na-monitor yung iba pang LGU na nag-declare na persona non grata itong si Richard Hidarian. So ako, aangal ako nito, aalma ako. Kasi iba si Madam Jessica Soho. Talagang tunay siyang journalist. Wala siyang pinapanigan o kung katotohanan lang. Kaya nga, itong flood control anomaly, binibira niya. Kahit ito si Karen Davila. Talagang, bilib ako. Sabi niya, binabatikos niya ang mga kongresista na akmang tatabunan o proproteksyonan yung mga mastermind. Magbasa lang ako sa mga comments Ashley Dahuyag. Padayon lang, huwag magpailalad mo nga mga guilty. Daily bugok ang katawan, kabalo mi kinsay tinuod nga bakakon na. We are not 8-8, sabi nito. Alam namin sino yung Mariang Van. Guilty? Ha ha ha. Tungod lang ato. Kaya nga naman, hadlok mahibalawan ang inyong mga kinurakot. Takot kayo na malaman yung inyong pangungurakot. So, dito, mga comments puro sa hoy, daily mo masuko kay daily na inyong kwarta sa katauhan na mga pera ng taong bayan yan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako sa tribo para sila naman makapagpatayo ng mas maayos na tirahan. Noorin nyo ang video na ito. Karon mauna ni ang matagaan og yero nga apo ni Lola. Kay si Lola tigulang na. So naa si Lola. So nagtinabanga sila sa balay ni Lola. So nagpatindog si Lola sa iyang balay, iyang abuhan. So nahuman na gyud ang abuhan ni Lola nga gipatindog niya human na gyud og atop. So nindot na dili na gyud tuluan si Lola. Salamat Ginoo. Si Lola. So pila na imong edad la? Mag-86 na. So 86 na si Lola. So natarungan na ang imong balay Lola, tanawa. So nindot na kaayo. So si Lola 86 na ang iyang edad og
dako kayang pasalamat. Unta nga daghang pa ang matabangan ni Sir ni Ginoo nasama ka nako. Oo, Lola. Salamat kay Nuho. Matusab sa nang sponsor ni ini. Tabangan ako sa Ginoo labira ka Sir. Sige Lola. So dako kayong pasalamat ni Lola kay natabangan siya. O salamat sa nagatan-aw o sa labaw po sa Ginoo nga natabangan si Lola. God bless.